الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الجزاء اللهم اغفر لنا في لقائنا هذا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا في جنتك النعيم يا أرحم الراحمين نجتمع لوجهك الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilyo naming kapatid sa Islam, sa mga sandaling ito, samahan kami sa paksa na marahil itong paksa na ito ay narinig na natin ng maraming beses. Kasi kung tutuhanin natin, Sheikh Isa, ang Quran, tapos na yan. Di ba? Cover to cover. More than 6,000 verses and 114 chapters in the Holy Quran. So, it is continuously repeated by our scholars to remind us. Walang pabago sa Quran. Nandyan lang yan. Di ba? Kaya baga, sinabi ng Allah sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Be remind of yourselves. Magpaalala. Dahil katotohanan ang pagpapaalala, ito ay nagbibigay ng kabutihan at benepisyo kayo sa inyo na mga mananampalataya. Washahidu fi hadhil aya, ang shahid ng hading aya, ay kailangan kung ano ang ating naalala o narinig na nagbigay ng alaala sa atin, para maging resulta nito ay positive, magbigay sa atin ng benepisyo. Ano ang silbi ng pag-aalaala na kung ito naman hindi nagbigay ng kabutihan sa iyo? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, kayo na mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah. So what is the use of keep reminding ourselves to fear Allah subhanahu wa ta'ala whereas we are not God-fearing? So hindi rin nagbibigay sa atin ng paalala, di po ba? Kaya ang sinasabi dito, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Kailangan ang pagpapaalala sa ating sarili sa mga ayat ng Allah ay ito ay magbigay sa atin ng benepisyo o aral na kapulutan natin, na mabago natin ang sarili natin. Wallahi mga kapatid, lagi natin dapat na huwag makalimutan na araw-araw itong oras na nabibilang natin dito sa mundong ito, ay kailangan bawat saglit ito ay magbigay sa atin ng aral. Bawat hininga natin, bawat nakain natin, pag inom natin ng kape ngayon, alalahanin ninyo ito ay nabawas na ito sa kung ano yung dapat mong makain, mainom dito sa mundo na ikaw na rin ay papalapit sa iyong libingan. Ang paksang ito mga kapatid ay una of course sa aking sarili. Wallahi. Hindi nangangahulugan na nandito ang inyong mga ustad, ang mga ngangaral sa Islam, ay sila ay nagtatamo ng mga ganito. Walang payabangan sa Islam. Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaka. Huwag na huwag kayo maging ang inyong sarili ay ipagmataas nyo, ipaghambog ninyo na ito ang gawain ko, ito ako. Huwa a'lamu bimanittaka. Siya man ng Allah ang tunay na nakakabatid at nakakaalam sa ating mga sarili. So hindi mo na kailangan sabihin. Ang sa totoo lang kung bakit kami nandirito ay
para magbigay ng paalaala sa ating lahat, including ourselves, including myself. The first thing, I need to advise myself, to remind myself, and of course to each and every one of you, because this is the verse in the Holy Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Bakit ko ito gusto na iulitin ito? Marahil ito ay nabanggit ko na sa mga ibang mga lectures natin, pero dito siguro, Sheikh Isa, sa polo, parang ngayon lang. Kaya ganado ako ngayon na samahan niyo ako na talakayin natin ito dahil alam natin, ito ang ating tagumpay. Hindi ba lahat tayo ay naghahangad na magtagumpay, tama? Tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ang tunay na tagumpay sa mundo, panandalian lamang. Period of time. After nun, sa oras na yun na nagsaya ka, nagdiwang, nagkaroon ng selebrasyon, yung feeling mo na nakamit mo yung goal mo sa buhay, it's a fading shadow. Dumaan lang yun at hindi mananatili. Pero ang tunay na tagumpay na kung saan ito ang ating gustong makamit, saadatun abadiyah, ay ito ang tunay na tagumpay sa araw ng paghukom at yan at ang dapat na nating dapat mithiin at layunin ng bawat isa sa atin. Wallahi mga kapatid. Ito kasing usapin na ito ay dito nakasalalay ang ating mga gawain. So meron na kayong clue. Hindi ba? Dito nakasalalay ang ating mga gawain kung ito ay pasado o hindi. Kung ito ay tatanggapin ng Allah o hindi. Kung ito ba tayo ay totoo o tayo ay impokrito o di kaya ay pakitang tao. Why do I include myself? Of course, maybe I am also hypocrite. Hindi nyo alam. Ang tanging nakakaalam ang Allah. Siya ang nakakaalam sa saloobin ng bawat isa sa atin. Wala tayong pwedeng itago. Mga kapatid, ipinag-utos kasi ito ng ating tagapaglikha. At ito rin ang dahilan kung bakit magiging matagumpay ang mga tao dahil nakasalalay rito. Alam ko na yan, Ustad. Oh, sinong nakaalam na? Bismillah. Sa mga boys, mga datu. Oh, ano yun? Anong usapin natin ngayon? Akala ko ba alam na natin? Sabi niyo, oo. Uminom nga ako ng kape para lalo nilang maalala. Anybody? Baka maunaan kayo ng mga kababaihan. Sila magsasalita tapos kayo mag-antay na lang. Ano ang ating usapin ngayon? Ay, sister, wala. Ayaw. Tahimik na tahimik sila. Sige daw, kayo daw dyan, mga sister. Baka kayo ang mas alam nyo. Bismillah. Mapait ang kape. Oo. Hindi, wag dagdagan. Ito ang gusto ko. Mapait. Oo, hindi mo matawag sister na kapean pag hindi mapait. Kaya masarap ang kapeng barako. Allahu Akbar. Gantimpalan kayo ng Allah sa pagtimpla ng kape at paghahanda ng mga pagkain na hiniaain ninyo rito, ang inyong mga pagpupursigi at ang inyong pagtsatsaga at ang inyong kung bakit ang dahilan tayo nagtitipon ay dahil dito, wallahi innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Hindi sasayangin ng Allah ang bawat mabuting gawain na napundar at nagawa ninyo. Naisulat na yan. Ito alam na niya. Tumatawa siya. Binulong niya dito kay Muntazir. Anong binulong niya sa'yo, Sheikh? Ano? Kumiti siya, Sheikh. Takalungin ko. Ano ba ang ating topic? As-salah. Dito sabi ni anak niyo po, sabi niya, sirah. Kasi mahilig tayo dyan sa sirah eh. Lagi natin yan sinasabi yung sirah. Ito ay hindi siratun nabawi. Ito rin ay hindi salah. O ano?
Hindi rin takot sa Diyos. Bagkus, kasama siya sa takot sa Diyos. Anybody? Assalamualaikum. Hindi yan makakasagot. Kararating lang niya yan. Makikinig lang yan muna. Okay, mga kapatid. Dahil sa kaiklian ng oras natin, ito ang sinasabing ikhlas. Wallahi, ako'y sumusumpa sa Allah, tunay na nag-isang Diyos. Anumang mabuti na gawain natin, na inalay natin sa ating pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan, kung ito ay hindi ikhlas, walang saysay. Walang silbi, walang kabuluhan, at sayang ang mga mabubuting gawain natin dito sa mundo. Dahil ito ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, at ito rin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Unahin natin ang ano nga bang ikhlas? Ayan. We need to define, di ba? Kailangan i-define. So anong pagkaalam natin sa ikhlas? Meron? Alam ko, batid ko, ilang buwan na kayo rito. Sheikh Isa na every week kayo ng ganito, may lecture, di ba? Every week, di ba? Brother Ali Riza, di ba? May answer si sister. O siya ang pa-answerin mo, tapos kayo ayaw nyo? Ha? Sister! Ano ang sagot ni sister? Sige daw. Sino daw sister? Tinatanong ng asawa mo. Sinong sister na gusto mong pasagutin? Ha? Sister, okay lang kasi yung sister daw na Bismillah, Ang ikhlas ay ang sincerity. And that is given. Ikhlas, sincerity. English yun di ba? Sa Tagalog, pagkadalisay. Sa Maranao, na mag-ikhlas. Sa Bisaya, na sa ikhlas sa Bisaya? Isa. Pag di mo nasagot, huwag mo sabing Bisaya ka. Ilonggo pala ito, Ilonggo. Ilonggo. O sa Bisaya, ano yung sa Bisaya sa ikhlas? Mag-ampong? Walay Bisaya diri sa inyo Okay. Ang ikhlas. Ano ang sabi ni Sheikh Ibn Mandur fi kitabi ma ma'na al-ikhlas? Al-ikhlas ma'akhudatun min al-kalima al-masdar akhlasa yukhlisu khalasan khalas. Allahu Akbar. Bima'na najah. Allahu Akbar. Ang sabi nito, ang ikhlas daw ay yung ikaw ay nawalay ka. Na ikaw ay walang bahid. Dahil ikaw ay nakapasa. Sa ano ang layunin mo? Sa term ng linguistic term niya, ang ibig sabihin ay anta salimun fi kulli shay bima nakhalasa min ay shay. Ikaw ay pasado. Ikaw ay nagtagumpay. Dahil ang ikhlas, kinuha doon sa khalasa, ikhlasan. At katotohanan, ang mga taong magtatagumpay sa araw ng paghukom ay ang mga taong mukhlisun. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajzamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Katotohanan, si Allah ay hindi niya tinitignan ang anuman ang sa inyong mga pangangatawan, sa inyong mga pisikal na pangangatawan. Inna Allah la yanzuru ila ajzamikum waswarikum, sa inyong pangangatawan, sa inyong kagandahang lalaki, babae, anumang mayroon tayo panlabas. Ngunit ang titignan ng Allah ay kung ano ang nasa loobin ng puso at ang inyong mga gawain. Lahat tayo nagmamahal, tama? May nakita ko doon na parang hindi nagmamahal. Mayroon. Itaas ang kamay ang hindi nagmamahal. Walang tumataas. Hindi ka nagmamahal, isa. Nandito pamilya mo, misis mo, nandyan. Sa iba, hindi ako nagmamahal. Masya Allah, magandang sagot. Sa iba, hindi ako nagmamahal. Si misis lang ang mahal ko. Very good. Mia, Masya Allah.
Lahat tayo ay nagmamahal. Ano ang isa sa kasabihan sa pagmamahal? Wallahi, this is a wise saying na maski ito lang natutunan natin. Hubbun bila ikhlas, binaun bila asas. Haulay yatakalamun al-Arabiyya fahimu. Hubbun bila ikhlas, binaun bila asas. Ang pagmamahal na walang ikhlas, walang dalisay. Kasi pagmamahal na expecting in returns eh. Yun kasi ang problema eh. Kasi pagmamahal na pakitang tao, parinig tao. O sabi natin, ano mang uri ng pagmamahal? Ang pagmamahal, sabi dito, na walang hindi dalisay, ay katulad dito ng isang gusali na wala siyang pundisyon. Ang gusali na walang pundisyon, anong mangyayari? Madaling bumagsak. Madaling mawatak. Madaling marupok. Madaling walang saysay. Kasi without ikhlas and sincerity. Ano ba ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith Bukhari wa Muslim, fima rawahu Umar ibn al-Khattab, wa hadal hadith awwalu ma warada fi Sahih Bukhari al-Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Aw lidunya liyusibuha fa hijratuhu kama hajara ilayhi aw fi ma'na hadal hadith. Sabi ng mga pantas, dalawa ang riwaya dito sa hadith na ito kung bakit nabanggit. Unang riwaya, mga kalalakihan na sinabi nila na kay Propeta Muhammad na usugo ng Allah, yung pagpunta ninyo sa Madina, may mga kalalakihan na pupunta sa Madina hindi para sa Allah at sa sugo, ngunit sila ay para mag-asawa doon kasi magaganda daw yung mga babae sa Madina. Sinabi yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang riwaya, isang lalaki sa Makkah na siya ay khatabal mar'ata. Ibig sabihin, mag-aasawa siya ng isang babae na taga Makkah. Na taga doon siya sa Makkah. Ang sabi ng babae at ang pamilya ng babae, hindi ka namin tatanggapin. Ang tama fi makbul. Pamasamranaw, nagkapitas ka. Di mis ka terimaan, taman sa di ka, munot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi matatanggap ang marriage mo sa aming anak kung hindi ka sasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang sinabi ni Propeta, innamal a'malu binniyat, katotohanan, ang mga gawain nakasalalay ito kung ano ang nandito sa loobin ng puso. At ang kung sino man na siya ay nag-migrate dahil para sa Allah at para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang paglalakbay ay para sa Allah at sa kanyang sugo at nakamit niya ang gantimpala para sa Allah. At kung sino ang kanyang paglalakbay ay para sa makamundong bagay, ito'y kanyang matatamo. O di kaya para sa babae, ito rin ay kanyang matatamo. Yun doon lang ang gantimpala. Ang ibig sabihin nito mga mananampalataya sa Islam, ang ano ang nandito sa puso, ang siyang bibigyan tugon at ang bibigyan ng gantimpala ng ating tagapaglikha. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min haula'il mukhlisin. Marami ang nabanggit sa hadith. Kaiklian ng oras natin, punta tayo sa Quran. Anong sinabi ng Allah sa Suratul A'raf, verse 29? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisan lahuddin. Allahu Akbar. Mukhlisan lahuddin. Katotohanan, sabihin mo ya Muhammad, ako ay inutusan ng Allah na para maging makatwiran, maging totoo sa aking pakikitungo sa Allah, sa mga tao, sa batas ko, straight. At ako ay magpatira pa, gumawa ng mga kabutihan, magpatira pa sa masjid, itong pagsasala,
Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Sa masjid, ang pagpapatira natin, ang ating pagdarasal, ang ating pagbigay ng lahat ng mabuting gawain. Sabi ng Allah, fa'budillaha mukhlisin. Kailangan ang ating gawain ay mukhlis. Kailangan ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, mayroon ding isang aya sa Suratul Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ano? Oy, maikli. Oh, mashallah, mga kababayan. Mukhlisina. Oh, mayroon si Mukhlisa. Mayroon akong kilala sa amin. Pangalan niya si Mukhlisa. Mashallah, oh, Mukhlisa. Kauto siya ka di Mukhlisa. Mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru. Wala kaming ipinagutos sa kanila. Sabi ng Allah. Maliban sa sambahin ng Allah na ang kondisyon para ito ay tanggapin ang kanilang pagsamba sa Allah ay kailangan mukhlis. Ang ibig sabihin ng mukhlis, mga kapatid, dalisay. Ibig sabihin ang puso, ang ito ay ang kanyang binibigyan tugon at ito ay ang kanyang layunin ay ang gantimpala mula sa Allah at hindi gantimpala at purihin ng mga tao na siya'y gumawa ng kabutihan sa kanila. Allahu Akbar. This is how really important being a Muslim, to be true and to be sincere of our deeds. Because otherwise, maybe in the day of judgment, we are claiming our good deeds and we will be among the losers. Wallahi, nakakamangha ang isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hunaka fi yawmil qiyamah fayaqulu rabbuna azza wa jalla, nadu, ayna al-an, sino ngayon yung mga tinatawag ninyo na kayo ay nagsisigawa ng kabutihan dahil para sa kanila? Tawagin ninyo ngayon sila, anong may tutulong nila sa inyo? Nasaan sila ngayon? Lahat sa araw ng paghukom, kullu na miskin. Lahat tayo ay miskin, lang nangangailangan ng mabuting gawain, nangangailangan kung sino ang sincere ang kanilang mga gawain. May isa aya sa Quran. Anong sinabi ng Allah? Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mamaana hadil aya. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ha? Anong sumunod? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Fasaru ba'dul mufassirin ahsanu amala ay ayyukum akhlasu lillah fi hadha ad-din. Allahu Akbar. Siya ang lumikha ng kamatayan at kabuhayan at muling bubuhayin tayo sa araw ng paghukom para subukan kayo. Sino sa inyo rito sa mundong ito ang tunay na may ahsana amala? Ismu tafdil, ahsana amala, ibig sabihin pinagbutihan niya ng mabuti ang kanyang gawain. Pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan sa opisina, pakikitungo ng mabuti sa lahat, ang mga kababaihan, pagluluto, pakikitungo ng mabuti sa asawa, pamilya, mga anak. Bakit? Para sa Allah. And we don't need the compliments from the people anyway. Di nga buwag maswat sa tao. Kahit anong gawin mo, sister, sa tao, bigyan mo ng lahat, pakainin mo ng lahat, isolve mo lahat ng problema niya. Lahat, 98, very good. Isa lang na humingi siya sa'yo na siya ay nabigo, na wala na lahat yung 98 na ginawa mo sa kanya. Kasi tao siya. So kaya, ang ikhlas, mga kapatid, ito ang tunay na tagumpay at ito rin ang tanging tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa ating mga gawain sa araw ng paghukom. May isang kwento tungkol sa pagka-ikhlas. Allahu Akbar. At wallahi maaari tayo makarelate dito, mga kapatid. Dahil tayo ay biktima. Lahat tayo. Sinasabi natin ikhlas tayo. Paano mga ba maging ikhlas? Di ba?
Puro salita lang tayo eh. Ustad, ikaw ba ustad? Ikhlas ka? Oo, ikhlas ako. Hindi nyo alam kung totoong ikhlas ako, hindi. Kasi ang tunay na nakaalam, ang puso ko at ang Allah. Wallahi, nakakamangha. Even the angels of Allah, they don't know that you are mukhlis or not. Hindi nila alam. Hindi batid ni Anghel Jibril ang puso mo kung ikaw ay ikhlas, hindi. Ang nakakabatid, ang lumikha sa'yo at ikaw sarili mo. Balil insanu ala nafsihi basira. Ang tunay na nakakabatid at nakakaalam sa tao ay ang kanyang sarili. Ano yung kwento tungkol sa ikhlas? Fi zaman al-Abbasiyah, Caliphate ng Abbasiyah, mayroong malik na ang pangalan niya si Nuruddin, na asawa niya ay si Ruqayya. Itong malik na ito, siyempre, basta malik ka, nasa sayong kapangyarihan lahat. Sabi niya sa wazir niya, magpapagawa ako ng masjid. At ang masjid na ito, gusto ko na maging unique, maging popular, maging napakalaki, napakaganda. Kumbaga sa ating sa panahon ngayon, kailangan maisulat sa Guinness of New Record. Because I want to be unique. I want to be known and famous to all of the people around the world, so that they will pay, give compliments. Sabi ng wazir, alayka ya maulaya, kahit ano, sam'an wa ta'atan, anuman pag-utos mo, gagawin namin. Sabi ni Malik, Al-Malik Nuruddin, gusto ko i-break lahat ang mga masjid na nagawa ngayon, na pinakamagandang masjid na gagawin sa balat ng lupa sa ngayon ay ang aking masjid, dahil ipapasulat ko ang aking pangalan, Al-Malik Nuruddin. Saan ipapasulat? Sa kaliwa kanan at dun mismo sa pintuan ng kung sino mang papasok. Wallahi, malik ka eh. 1 buwan, 2 buwan, natapos na. Natapos gumawa ng masjid. Napakaganda ng masjid. Wala kang masabi. Isang gabi nakatulog si Malik Nuruddin. Nakita niya sa kanyang panaginip na may 2 anghel na ang pangalan niya ay tinatanggal nila ang kanyang pangalan sa masjid na pinagawa niya at pinapalitan ng pangalan. Pangalawang araw na naman ay napanaginipan niya na yun ang nangyayari hanggat pangatlong araw, hindi na makapagsalita at binabangungot ng kanyang panaginip. Sabi ng kanyang asawa, ano yun ya Malik Nuruddin? Anong bumabagabag sa'yo? Sabi niya, wallahi ya zawjatil jamila, o aking asawa, na magandang asawa ko, binabangungot ako at hindi matahimik ang kaluluwa ko. 3 araw na ngayon na nakikita ko sa aking panaginip na ang pinasulat ko at pinagawa kong masjid, sinatanggal ang pangalan ko. Sabi ng kanyang asawa, anong pangalan na ipinapalit? Ang problema, hindi ko mabasa-basa. Pero ang naririnig ko, ang pangalan na ito na sinasabi, na naririnig ko sa tainga ko, ay sinasabi na pangalan ng isang babae. Allahu Akbar, sisters in Islam. Isang pangalan ng babae. Sabi ng wazir niya, sabi ni Nuruddin, ipahanap sa lahat ng sinumang marunong sa ahlam, yung mayroon silang kaalaman sa interpretation of the dreams. Pinapunta ang lahat ng marunong at ito ay dumating sa kanyang kaharian at ikinwento ito at sinabi ng isang marunong sa dunong ng kaalaman patungkol sa mga panaginip. Sabi niya, paano mo nalaman na ito ay isang babae? Sabi niya, wallahi, hindi ko mabasa-basa, ngunit ang naririnig ko sa aking tenga ay pangalan ng isang babae. Sabi ni Nuruddin, isang araw uli, doon na binigyan ng liwanag ang kanyang panaginip. At narinig niya, hindi lang narinig,
Dahil sa pagtulog niya, paggising niya, mismo nakita niya at nabasa niya ang pangalan ng babaeng ito na siyang ipinalit doon sa kanyang pangalan. Pangalan niya, Masjid Al-Malik Nuruddin, natanggal. Sinong nakalagay? Ang pangalan ng babaeng ito. Kaya nung pagising niya sa kinaumagahan, sabi niya sa kanyang asawa, Ya zawjati al-habiba ya Ruqayya, Al-an, wallahi manallahu alayya an ara. Ngayon nakita ko na sa aking panaginip kung kanino talaga at sino yung pangalan na nakasulat doon sa masjid na pinagawa ko. Sabi ng kanyang asawa, sino yun? Sabi niya, ang nakasulat na sinasabi kong babae ay ang pangalan na nagngangalan si Ummul Khair. Allahu Akbar, si Ummul Khair. Ummul Khair, sabi ni Malik Nuruddin, ipahanap, sabi niya sa kanyang wazir, hanapin sa buong lungsod, sa buong bayan, sino ang babaeng ito na pangalan niya ay si Ummul Khair. Hinanap nila sa isang araw, isang linggo, wala silang mahanap na pangalan. Hanggang umabot ng 10 araw, natagpuan nila ang babaeng nagngangalan na si Ummul Khair. Alam niyo Ummul Khair? Ha? Mama na Ummul Khair? Ha? Nanay ng mga mabubuti. Ummul Khair. Samranaw na ina amapya. Nanay ng mga kabutihan. Laging gumagawa ng kabutihan. Nahanap ang babae. Wallahi, nung nahanap ito, sabi ng kanyang wazir, wala kaming makita maliban sa buong lungsod at bayan na ito, nag-iisa lamang na pangalan ng babae na ang pangalan niya si Ummul Khair. Fa'ati biha. Saan siya? Papuntahin dito. Sabi niya, siya po ay isang matanda, tigulang na. At siya rin ay isang miskina. Pobre kung pobre. Allahu Akbar. At ang gawain nito, ang babaeng ito, ay wala kundi minsan ay naghahanap at naghihingi ng mga inumin ng mga laban at pinapainom ito sa mga hayop na may mga sakit na karamdaman. Dahil urifat bi anna Ummul Khair. Nakilala siya sa mabuting ina. Sabi ni Malik, hindi siya. Kung pobre yan, kung miskin yan, tingnan mo yung mata pobre. Kung miskin yan, pobre yan, walang kamag-anak, hindi siya. Sabi niya, wala tayong magawa. Yan lang ang pangalan talaga na si Ummul Khair. Walang magawa kundi mapilitan at sinabi niya, fa'atu bihahuna. Dalhin siya dito. Dumating ang babae na mag-isa. Sabi ng Malik, hal anti Ummul Khair? Faqalat, ya maulaya, naam, ana Ummul Khair. Sabi niya, anong dahilan kung bakit ang masjid ko, diretso ang Malik ang mga king, ganyan magsalita. Bakit ang masjid ko, ang pangalan, ang nakasulat ay ikaw, samantalang ako nagpasulat niyan at sa pangalan ko yan. Bakit na sa pangalan mo? Sabi ng miskina na babae na ito, wallahi, wala po akong alam. Wala akong batid dyan. Hindi ko alam po ang pinagsasabi ninyo. Ano ba sabi niya ang gawain mo? Sabi ni Ummul Khair, wala po akong naitulong sa inyong masjid. Pero naalala ko sa isang araw. Hada huwa, kalal Malik. Ano ang naalala mo nung isang araw? Naalala ko isang araw na ako'y napadaan sa masjid na inyong pinapagawa. Noong napadaan ako sa masjid na inyong pong pinapagawa, nakita ko ang mga kabayo. Isa sa mga kabayo na sila ay nagdadala ng mga semento o mga lupa para ilagay doon sa inyong masjid na pinapagawa. Ang kabayo na ito ay halos mamatay-matay sa uhaw. Gusto niyang makarating doon sa lugar na kung saan siya iinom, hindi niya kaya na nakainom. Napaiyak at napaluha ako dahil isang ayop na walang nagpapakain. Sabi ng Malik, anong ginawa mo? Kumuha ako ng isang balon ng tubig at inilapit ko sa kabayong ito at kanyang ininom. At paglipas ng mga ilang minuto, nakita ko na nalagyan ng lakas ang isang kabayo. At humiling ako sa Allah na, ya Allah, buhayin mo siya at ito ay para sa iyo.
Hada huwa sabab. Sabi ng Malik, yan ang dahilan kung bakit ikaw, ang iyong pangalan ang nakasulat sa masjid na ito, ay ang pangalan mo at tinanggal ng Allah na ito ay nagmamay-ari na ang ito ay nasa aking pangalan. Kinabukasan sa kanyang asawa, sinabi niya, tinuruan ako ng babaeng ito, si Khair. Sabi ni Ruqayya, anong tinuri niya sa iyo, o aking hari, aking asawa? Sabi niya, tinuruan niya ako ng kaalaman na walang silbi pala ang aking buhay sa mundo. Walang silbi ang serbisyo at paggawa ng kabutihan, maliban sa kailangan ako ay maging tunay na dalisay na ang aking gagawin, tulong sa kapwa, pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan, maliban na lamang na ito ay ialay sa tunay na nag-iisang Diyos na siya ang Allah. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo, Allahu Akbar, tinawag niya ang kanyang wazir. Tawagin ang aking wazir, ang lahat ng namamahala sa masjid at i-announce ninyo dito sa buong bayan na ang masjid na ito ay hindi masjid ni Malik Nuruddin. Palitan ninyo ang pangalan na yan. Ang isulat ninyo ay masjid ni Khair. Wallahi, grabe ang pagka-ikhlas. Ang pagka-ikhlas niya, tignan mo, tinanggal niya ang pangalan niya. Walang silbi yan. Hindi akin yan. Kanino talaga yan? Kay Khair. Kaya siya ang sinulat niyo. Wallahi, kung atin ikukumpara ngayon sa ating kapanahunan, gusto-gusto natin nakasulat ang ating mga pangalan. Gusto-gusto natin pag mayroon tayong nagawang kabutihan, tapos pag hindi napuri at nabanggit ang pangalan natin, sasama ang loob natin. Allahumma ja'alna minal mukhlisina fi ibadika ya arhamar rahim. Ya Allah, gawin mo tunay na dalisay ang aming mga puso. Bilang panghuli mga kapatid sa Islam, sa Quran, nabanggit din ang tungkol sa kwento ni Fatima at saka si Ali. Si Fatima na anak ni Propeta Muhammad na babae at si Ali na kanyang pinsang buo na mag-asawa, na asawa ng kanyang anak. Nabanggit sa Quran, sabi ng Allah, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allahu Akbar. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Wallahi, pati ang mga anbiya, ang mga sugo. Wa ma as'alukum alayya min ajr. In ajriya illa alallahi rabbil alamin. Ang mga anbiya, wallahi hindi kami nangangailangan na kayo ay magbayad sa amin. Kayo ay magpasalamat sa amin. Ang gusto namin at hangad namin ay ang gantimpala ng Allah, ang Panginoon ng lahat sa araw ng paghukom, na siya ang maglilitis sa atin at ang ating mga gawaing mabubuti dito sa mundong ito ay ipagkakaloob ng ating tagapaglikha kung ano ang nandito sa puso. Innaman nut'imukum liwajhillah. Nagpapakain kami, gumagawa kami ng mga kabutihan para sa Allah. Hindi para sa tao, hindi para sa kahit sino. Allahu Akbar. Ang ikhlas kasi, kung bakit ito delikado, kasi dito nagiging minsan tayo ay nakakagawa ng pagtatambal. Brother Ali, wallahi. Sabi ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innama akhufu alaikum ala wa huwa ar-riya. Wala akong kinatatakutan sa mga gawain sa inyo maliban na lamang sa ang gawain na riya. Wa ma ma'na riya? Ar-riya annaka turidu
alhamda wa thana minan nas. Ang riya, kinuha ito sa ra'a ru'ya na gusto mong ipakita. Ang alin? Ang gawain mo na mabuti para purihin ka ng tao. Waliya'udhu billah. Yun ang kinatatakutan ko sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa riya. Dahil ang riya na ito ay isang uri ng pagtatambal sa Allah. Paano mo nasabi pagtatambal? Ustad, bakit pagtatambal ang riya? Of course, simply because we are created on earth to worship Allah alone. No one else. Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is that everything you do, whether it's a form of your work in office, whether it's a form of work or your obligation towards your family, whether it is a form of a worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, any kind of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. But if it's not really for the sake of Allah, because you want that people will appreciate your work, you want the people may say something about your good deeds, and this is already a form of shirk. Bakit mga kapatid? Ang pagsamba sa Allah lang. Di ba? Ang pinakamalaking kasalanan ay pagtatambal. So dahil ikaw ay gumawa ng kabutihan para sa mga tao pala. At hindi pala sa Allah. O di ikaw ay nagtambal, pero huwag kayong mag-alala. Inshallah, ayon sa mga pantas, hindi ito kharijun minal millah. Hindi ka lalabas sa pagka-Islam. Pero delikado. Pag hindi mo inayos. Kasi dapat yan ayusin. We need to rectify ourselves. Bilang panghuli, ano ang ikhlas? Gusto natin maging ikhlas eh. Kailangan natin baguhin ang puso natin. Every time and then, pwedeng nababago yan. Ngayon, mukhlis ka, mamaya-maya, darating si syaitan, pagandaan mo yung ginagawa mo. Alam mo ba, gusto-gusto nila yung mga ginagawa mo. So yun, gagawin mo na naman. Oo nga, ganun. So napalitan na. Kasi ang puso, yuqallib, ang puso napapalitan yan, nagbabago. So kailangan, sabi nga sa hadith, we need to rectify ourselves. Kailangan natin baguhin ang puso natin. Bilang panghuli, dahil adhan na mga kapatid, ang ikhlas, sabi ni Fudail, sabi niya, al-ikhlas, al-amalu li ajli nas huwa riya. Wa tarkul amal li ajli nas huwa asyirk. Wal ikhlasu an yuwafiyaka Allah bainahuma. Allahu Akbar. What a beautiful definition. Ang riya o pakitang tao daw ay ang paggawa ng kabutihan o anumang gawain na mabuti ay gagawin mo dahil para sa tao, yun ay pakitang tao. At ang gawain na mabuti na tinalikuran mo at hindi mo ginawa, ito ay pagtatambal. So ano ang ikhlas? Mawalay ka doon sa dalawa. Gumawa ka lang. Kung ito'y alam mo na para sa Allah, huwag mo pakinggan anong sasabihin ng mga tao. Dahil hindi yan para sa mga tao. Ang nakakaalam, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah mga kapatid, tayo na pagsalamat sa ating Sheikh sa magandang mensahe niya. Lahat sana marami